Hello guys, so kumusta kayo? So 5 years na rin pala ang The Printing Shop, no? Kasi natayo namin to ng June ng 2020, ngayon July na. So yung vlog namin naman ay 5 years na rin. So sa 5 years na yun guys, ang lagi kong tinuturo sa inyo is about sa pigment printing. Etong vlog na to ngayon ay magtuturo na tayo about sa sublimation printing na kamukha nga ng tinuro natin noong nakaraan. Pero ngayon, ang gagawin natin is sublimation printing ng damit naman guys, no? Kasi marami nagre-request talaga niyan. Kaso guys, sa sobrang dami ng pwede mong gawin sa pigment na printer, no? So ngayon lang tayo magsa-sublimation na printing. So total, nanonood ka na rin naman ng video na to. So offeran na rin kita guys ang package, no? Kasi dito sa The Printing Shop, meron kaming no-offer na sublimation na business package na kompleto na. So ito guys yung mga kasama dyan. Unang-una, Epson na L121 na printer. Sublimation na ink, manual paper cutter, 10x15 na heat press. Yung mini na heat press, 2-in-1 na tumbler and mug press. Syempre may kasama na rin yan na 100 sheets ng sublimation paper. Isang box ng sublimation mugs at isang box rin guys ng magic mug. So yung sublimation mugs guys ay yan yung color white, and yung magic mug naman ay yung color black. Na pag sinalinan mo siya ng mainit na tubig ay lumalabas yung image niya. So bawat isang box niyan, ang laman is 36 pieces. Syempre, free na dyan yung modification ng printer na L121. Free na rin yun guys yung hose installation para hindi na guys sa ilalim ng printer pupunta yung mga waste ink. Libre na rin dyan guys yung resetter ng printer. Syempre, mga templates for printing. Libre mo na rin makukuha yan. So, libre na rin guys yung 5 piraso nitong tumbler. Etong printer bridge na to, libre na rin to, no? Kasi usually ang mga mesa natin is maigsi lang. So, kailangan mo nito guys para hindi mag-rainbow sa ilalim yung mga printout mo. Then, ito naman guys, libre na rin to, itong thermal tape. So, ito guys, yung tape na hindi siya nasusunog. So guys, bawat negosyo na itatayo mo, kailangan mong isipin guys, yung syempre, yung puhunan mo. Pangalawa guys, yung pwesto mo. Pangatlo guys, is yung season ng itatayo mong negosyo. So, halimbawa guys, maghahalo-halo business ka, syempre, itatayo mo yan tuwing summer. Kasi pag nagtayo ka guys ng halo-halo business, kapag kamukha nitong umuulan, walang bibili sa'yo. So, ganoon rin guys sa printing business. Ang sublimation kasi guys, is seasonal talaga siya. So, hindi everyday guys may customer ka dito. Pero ang ginagandahan kasi guys, kapag season naman yan, yung puhunan mo guys, mababawi mo kaagad. Basta guys, tamang season, yung pag-offer mo guys ng sublimation printing. So, ang pinakamagandang season guys para mag-offer ng sublimation printing ay itong Burr months. Diba? Kasi July na ngayon. So, August, September. So, 2 months na lang guys, Burr months na. So, pag Burr months guys, alam natin na ang mga Pinoy ang may pinakamahabang Pasko. So, September, October, November, December, diyan na guys nagsisimula yung mga Christmas shopping, tapos yung mga souvenir giveaway, yung mga regalo. So pag season na ganyan guys, no, ang pinakamalakas guys sa printing business ay yung sublimation printing. So ang usually kasing pagkakamali ng iba sa pagtatayo nila ng printing business ay nagtatayo sila pag December, which is sobrang mali. Kasi guys, kailangan mo talaga ng mahabang panahon para makapag-establish ka ng mga customer. Kasi pa nagsimula ka ng December, sigurado yan, kaunti lang yung magpapaprint sa'yo. Kasi nga nag-i-start ka pa lang, hindi ka pa nila kilala. Hindi pa nila alam guys kung magaling ka bang gumawa ng mga souvenir o ng mga giveaway. Pero guys, pa nagsimula ka ngayon, July, August, September, ay medyo mahaba pa guys yung panahon para makapag-prepare ka para sa December. So dyan yung makikilala ka na ng mga tao. Pangalawa guys, mapaperfect mo na yung craft mo. So mas maganda na guys yung mga produktong maibibigay mo sa mga tao. Hindi ka mukha guys na pag December ka lang nagsimula. Kaya guys, sinasabi ko sa mga tao na kapag nag-avail ka sa amin ng package, pag uwi mo ng bahay, huwag ka agad mag-open. Kasi once na nag-open ka, ay mapapahiya ka sa customer. Kasi ang mangyari yan, yung pag-open mo, tapos yung mga unang magpapagawa sa'yo, sigurado yan, trial and error pa lang. So hindi mo pa talaga alam kung ano yung gagawin mo. So kada perfect mo na guys yung mga craft mo, yung mga kaya mong gawin, yan na guys yung time para mag-open ka. Kasi guys, hindi ka na mapapahiya niyan. At pag may pumasok na customer sa'yo, nag-avail sa'yo yun, sayang naman yun guys kung hindi na ulit magre-repeat order. Kasi guys, again sa negosyo, ang hinahabol natin dito is repeat order. Secondary na lang guys yung income. So paano guys magkakaroon ng repeat order yung mga customer mo kung hindi sila nagandahan sa gawa mo? So again guys, ang the best start na mag-open ka para nga mahabol mo guys yung sa December ay ngayon na, July, August, September, para medyo mahaba-haba pa yung buwan para makapagpakilala ka sa tao at ma-perfect mo nga guys yung craft mo. So guys, kung mag-avail ka ng package, so ito guys yung mga pwede mong gawin. Siyempre, unang-una dyan yung holiday team shirt. Kasi nga, holiday na o magpapasko, ang ginagandahan niya, no, yung mga pamilya guys o yung mga grupo o yung mga magre-reunion, gusto nila guys pare-pareho sila ng damit. Siyempre, pwede ka guys mag-offer dyan ng sublimation na
t-shirt. So pangalawang pwede mong i-offer guys is yung mga babies o yung mga onesies para sa mga baby. Kasi nga guys, di ba pag magpapasko, so marami nagpapabinyag kasi nga sinasabay na nila yung binyag dun sa may Pasko para isang gastusan na lang. So pwedeng i-offer dun guys is yung mga onesies. Then pangatlo guys na pwede mong i-offer kapag ka nag-avail ka guys ng 2-in-1 na tumbler and mug press, syempre pwede ka mag-offer ng tumbler. Alam nyo naman ngayon guys na ang mga tao ngayon ang hilig sa Aqua Flask. Eh what more pa kaya no kapag ka yung tumbler na yun is merong mukha nila o merong pangalan nila. So kapag ka nag-avail ka naman guys nung 6-in-1, meron dun guys plate press. Ibig sabihin dun guys, pwede ka mag-press sa may plato. Okay, so bibili ka lang ng sublimation plates. Pwede mo na guys lagyan nyo ng any design na gusto mo. At syempre, ito guys, hindi na mawawala kasi alam ko na once in your life nakatanggap ka ng baso o ng mugs na merong mukha mo o merong pangalan ng company. Halimbawa, merong kaming mug sa may bahay. Gawa siya ng San Miguel Beer na hanggang ngayon ginagamit pa rin namin. Hindi ko alam kung ilang taon na yun, pero hanggang ngayon yung pa rin yung baso namin doon sa may bahay. So kung yung makukuha mo naman is merong company, so pwede sila magpagawa sa'yo ng maraming baso nga na gano'n. Tapos yun yung pinamimigay nila sa mga empleyado o doon sa mga tauhan nila o doon sa mga kamag-anak nila tuwing Pasko. Tapos guys, meron ako nakita, alam nyo yung patungan ng baso, yung coaster na tinatawag. Pwede na rin pala sa may sublimation yon. So pwede mo rin silang i-offer ng gano'n, no? 2-in-1, yung baso at syempre yung coaster. Para dalawa ka agad yung magiging benta mo sa isang customer. Or mas maganda, pati yung plato, ilagay mo na rin. Isang set na guys ang i-offer mo doon sa may customer mo. Para hindi na siya mahirapan guys sa ireregalo niya sa mga kamag-anak niya o ireregalo niya sa sarili niya, pwede rin yon. Isa pa guys, sa pwede nating isublimate is yung mga metal sheet. So siguro nakikita dito sa mga bahay nyo o sa mga bahay ng kakilala nyo, yung mga coats. Tapos nakalagay siya sa may parang lata o parang yero. Sublimation lang yun guys. Akala nila pinipintura yun doon. Hindi yun guys. Sinasublimate lang yun doon. Then isa pa guys sa mga pwede nyo i-offer, syempre payong. Corporate giveaways rin yan na siguradong once in your life nakatanggap ka rin ng ganyang mga giveaway. Syempre mawawala ba yung tote bag or yung eco bag, di ba? Yan yung pinamimigay rin sa atin. Lalong-lalo na sa mga department store. Halimbawa nakakuha ka lang ng isang tindahan or isang mini store, 7-Eleven, taasan na natin yung pangarap natin, makakuha tayo ng ganun, makakuha tayo ng isang SM. Diba? So kapag nakakuha ka niyan guys, grabe yung dami ng pwedeng ipagawa sa'yo kasi nga guys, yung tote bag o yung eco bag na yan is yung pinamimigay nila sa mga customer nila. Isa pa guys, pwede mong i-offer kapag ka nag-avail ka ng 6-in-1 is yung cup press. Uso yun guys sa mga tracker cup yung parang net yung likod niya, tapos dito guys ilalagyan ng sublimation print. So yung iba guys, bibilisan ko na lang, syempre mouse pad or yung gaming pad, di ba? Merong mahaba na mouse pad. Then sleepers guys, sobrang dami na palang pwedeng i-sublimate ngayon kasi nung nag-research kami ng mga pwedeng nga ring i-offer. So ito nakakita kami, pwede yung sleepers pala guys, so pwede na rin siyang i-sublimate. Then syempre yung unan, yung pillows. Maganda dyan, nakakita ko yung parang unan na korting tao, tapos yung mukha nung bibigyan nilalagay dun mismo. O di ba ang cool nung offer na yon? Tapos syempre wallet, pwede na rin yung i-sublimate yan na napanood nga rin namin. So mga keychain, pwede na rin i-sublimate yan guys. Lanyards, yung sa ID. Blanket, mga towel, yung mga kitchen towel, pwede na rin guys i-sublimate yan. Pot holder, lahat na lang ng bagay sa bahay natin gustong lagyan ng tatak. Mga puzzle, siguro nakakita naman kayo nito. Maganda dyan guys yung malalaking puzzle. So kung bumili ka ng 15x15 na heat press, 15x15 na puzzle ang pwede mong gawin doon. Hindi naman siya ina-assemble talaga, kumbaga naka-assemble na siyang gano'n. Tapos mini-frame siya, nilalagay siya sa may pader. Pamaypay. So any occasion guys, yan yung mga madalas natin natatanggap, lalong-lalo na kapag ka-eleksyon. Di ba? Yung pinamimigay ng mga politiko, nilalagay nila ng mukha nila kasi kumakandidato nga sila. Then mga acrylics. Yan, pwede na rin guys sublimate yan ngayon. Mga cellphone cases. Siguro naman nakakita na kayo ng ganyan na kapag ka-umorder kayo sa may online. Yung mukha mo, pwede mong ilagay doon sa may cellphone case mo. Yung i-avail nyo guys sa package sa amin, kayang-kayang gawin yan. So guys, itong ipapakita ko sa video na to is guide lang naman to, no? Pero ang pinaka best na magiging teacher mo pa rin yan is yung experience mo. Katulad nga na lagi ko sinasabi, sa printing business guys, walang tama, walang mali. Kung ano guys yung effective sa'yo, ituloy-tuloy mo lang yan. Pero ito guys yung mga munting paalala pag gumagawa ka ng sublimation printing. So guys, dito sa mesa ko na to ay makikita nyo dito yung iba't ibang printing materials ulit na pwede natin gamitin, no? So ito meron tayong fan, then ito yung patch, tapos may mga damit tayo dito. Ito guys, dry fit to. So para mo malalaman na dry fit, i-stretch siya. Ito naman guys is spandex siya. So may mga magtatanong, pwede ba yung cotton? So ang cotton kasi guys, meron siya mga himulmol. So pag sinublimation natin guys, yung cotton, makikita guys yung mga himulmol, no? So hindi siya magandang tingnan. Hindi ka mukha guys ng dry fit, wala siyang mga himulmol. Kasi ito talaga
makinis talaga to eh. Meron rin tayo ditong sublimation na notebook. Ito yung metal sheet na A4 size. Then, meron rin tayong tote bag. Meron rin tayo ditong puzzle. Tapos, meron rin tayo dito guys na maliit na mousepad, no? So, meron ka ng package. Meron ka na rin mga materials, no? So, ito guys yung mga tips para hindi ka masyadong mahirapan sa yung sublimation business. So, unang-una guys, ang kailangan mong bilhin ay mga panukat. So, ang recommended yun guys is ruler or ano kaya medida. So, yung metro guys, yung umahaba tapos nagre-retract. Hindi yun recommended guys, no? Kasi matalim yun. Baka masugatan kayo doon. So, sa printing kasi guys, sobrang importante ng sukat talaga. So, pwede kang gumamit ng inches or ano kaya centimeter. Pero ako usually talaga, ang ginagamit ko is inches, no? So, inches o centimeter, walang mali dyan. Okay, maniniwala guys na sinasabihan ka ng mali kasi iba yung ginagawa nila. Kung ano guys yung effective sa'yo, yun yung gawin mo. So, example natin guys, gagawa tayo ng notebook. So, kuha ka ng papel and syempre ng ballpen, no? Kasi magsisimula tayo from scratch. So, ang sukat natin dito guys is mga 5. So, hindi mo siya guys pwedeng isagad dito kasi naka-curve to, no? So, ang sukat niya siguro mga 5.5. So, pag sumobra yun dito guys, okay lang yan, no? Kahit na hanggang dito guys yung pinrint natin, wala magiging kaso yan, no? Kasi hindi naman masasublimate yung gilid na to, no? Mas maganda kasi guys tingnan na talagang buo siyang na-sublimate. Then, yung width naman natin ay mga 8. So, sulat natin dito ng notebook natin, 5.5 by 8 inches. So, ang metal sheet naman natin guys, ang sukat nito is 7.9 by 11.3. So, yung sinusukat natin dito guys ay yung para lang makapag-layout tayo guys, no? Pero yung printout nito kahit medyo sobra, okay lang yan sa sublimation, no? Kasi nga, pag sumobra siya dito, okay lang yun, no? Mas maganda yan, tagusan siya dito. Ang pangit kasi sa sublimation guys, kapag kinapost, halimbawa hanggang dito lang yung print mo, yan yung pangit. Pero pag sobra siya guys, okay lang yan, walang problema doon. Next naman natin guys ay itong bilog na mousepad. So, ang sukat nito mga 8 inches. Then next natin guys ay itong puzzle, 11.3 by 7.8 rin, no? So, same rin siya nito. Pareho rin sila ng sukat, no? So, puzzle. Then ito naman guys, itong round sublimation patch natin ay 4 inches. So, pagpasensyahan nyo na yung sulat ko, kasi masanay talaga ako nagtatype sa computer kaysa nagsusulat. Itong pamaypay guys is 9 inches. Ito, medyo may himulmul to eh. So, makikita nyo guys mamaya kung anong ibig ko sabihin. So, ang ilalagay naman natin dito ay yung pangalan ng The Printing Shock, no? So, ang importanteng sukatin dito yung lapad niya. So, mga 8 inches. Tapos, sa kabila, lagyan rin natin, no? Para hindi sayang yung design natin. Lagyan na lang natin dito na malaking design dito. Kung 8 to, mga 8 rin yan, no? So, 8 by 8. Yan. So, pagpasensyahan nyo lagi yung sulat ko. Hindi maganda. Intindihan ko naman yung sarili kong sulat eh. Yung para hindi ka masunog sa araw, armband ba yung tawag dito, no? So, ito isama na rin natin to kasi sublimation rin to. So, dito guys, siguro mga 8 inches dito natin lagyan. Yan. So, armband is 8 inches. So, ang lalagay ko na lang dito, yung word na The Printing Shock na lang. So, 8 inches. So, bahala na lang kung ano yung magiging height niya, no? Kasi depende yon sa width niya na lang. So, next naman natin guys ay itong damit. So, sa damit guys, lagyan ko na lang dito ng The Printing Shock. Yun na lang rin yung sukat nito, no? Para hindi na tayo masyadong maraming design na gagawin. Tapos, dito sa bandang batok, dito gagamitin natin dito yung mini heat press. Kasi nga, pag malaking heat press, di naman kasya yung dito eh. Dapat meron kang malaking heat press at syempre meron ka guys nung mini heat press para pwede siya dito. So, ito guys yung dapat nyo talagang unang matutunan, yung tamang pagsusukat, no? So, again guys, gawamit kayo ng medida, ano kaya ng ruler. Sobrang importante talaga guys ng tamang sukat sa printing business. So, guys, kung napapansin yung mga materials na ginamit natin dito ay usually kulay puti. Kasi guys, again, wala tayong puting ink. So, pag nag-sublimation kasi tayo guys, mahahalin tulad mo yan sa white na bond paper. Diba? Halimbawa, nag-drawing ka dito ng tao. Yan, halimbawa, ito yung tao. Tapos, meron siyang mata. Yan, dalawang mata. Tapos, yan, tapos meron siyang kilay. Tapos, meron siyang teeth. Pag nag-print ka, itong color block na yan, syempre ink yan. Tapos itong mga mata na to, na color black, ink rin yan. Pero guys, itong puti sa mata natin at syempre yung ngipin natin, color white yan. Pero actually guys, hindi talaga pinrint yan ng color puti na ink. Kaya color white yan dahil guys sa bond paper. So halimbawa naman guys ay magpiprint ka sa yellow na bond paper, 'di ba? Syempre may mukha ulit, tapos may mata, tapos syempre may kilay, may ilong, may bibig, syempre may ngipin. So, mangyari guys, itong outline na to is color black yan. So, ink ulit yan. Pero mapapansin nyo yung ngipin, saka yung mata, dahil nga walang white na ink. So, mangyari yan guys, yung mata mo, yung kulay puti sa mata mo, at syempre yung ngipin mo, ay magiging color yellow siya. Kasi nga guys, wala naman talagang white na ink. Ang may white na ink lang guys na printer ay mga DTF na printer. Pero guys, yung printer na yon ay mahal yon. So, ang worth nun guys is mga 200,000 to 500,000 guys yung presyo guys ng DTF na printer. So yun guys ang explanation kung bakit color white talaga yung mga ginagamit natin na materials. Pero ito pa yung second scenario.
So halimbawa naman, ang ipiprint mo ay sa yellow na damit, tapos gagamit ka ng black na logo. So wala magiging problema yan guys, basta yung piprintan mo na materials ay light color lang. Light yellow, light red, light green. Tapos guys, yung ipiprint mo sa kanya ay walang color white. So ganito lang guys yung mangyari sa kanya. So pag meron ditong color white, hindi makikita yon. Kasi ang mangyari doon, yung color white na yon, magiging color yellow rin siya o kakulay rin siya guys ng materials na pagpiprintan mo. So guys, pag okay na yung sukat mo, syempre ang next mo niyan is magle-layout ka na. So hindi naman lahat sa atin is magaling mag-layout. So pwede ka guys gumamit ng Canva. And pwede ka guys mag-download ng mga templates dito sa Creative Fabrica. So ang kinaganda kasi guys ng Creative Fabrica, meron silang millions of file, fonts, and templates na magagamit mo guys sa printing business mo nang hindi ka nag-aalala ng copyright. Kasi guys, pag dinownload mo lang yan sa Google, tapos nakita ng artist yan na ginagamit mo yung mga gawa niya, pwede ka niya guys i-demanda. So dito guys, pwede ka mag-download, no? So example, type tayo Mugs Design. So lahat to guys, pwede mo siyang i-download at syempre gamitin mo siya sa business mo. So guys, meron akong ilalagay sa link sa description section ng video na to. At i-click mo lang guys yung link na yun, no? Para ma-access mo guys yung Creative Fabrica for free. Tapos pag nagustuhan mo siya guys, ang bayad lang sa kanya is $3.99 lang per month. So mga 200 pesos lang yan. Pero million na guys ang mada-download mo ng mga templates at hindi ka na nga guys mahihirapan sa yung printing business. So pag na-download mo na siya guys, syempre pwede mo siyang i-edit sa Canva or sa Photoshop. Tapos pwede mo na siyang ilagay ngayon sa MS Word. Kasi dito tayo guys magpiprint. So tulad nito, itong notebook. So ito yung sa front, ito naman yung sa back. Diba ang sukat natin ng notebook ay ito 6 by 8.5, no? Bakit sumobra siya? Diba 5.5 lang. So sinobrahan ko siya guys. Kasi nga, mas maganda na guys yung sobra kaysa kulang. Okay, so ito rin guys yung sa likod naman ng notebook. So ganun rin siya, 6 by 8.5. So pag okay na guys yung layout mo, so ang gawin natin, file lang natin, then click lang natin tong print. Tapos piliin mo lang yung sublimation printer, tapos printer properties mo muna, then more options mo muna guys. No, ang gawin mo is click mo tong custom, tapos advance, tapos itong brightness guys, kapag ka L121 yung ginagamit mo, taasan mo siya. So gawin mo siyang mga 8, tapos okay mo lang siya. Then itong mirror image, lagyan mo siya ng check. Tapos balik ka sa main, then gawin mo dito Epson Premium Glossy, tapos itong quality gawin mo siyang high. Tapos okay mo na siya, tapos pwede mo na siyang i-print. So isa sa mga kasama sa package natin guys ay itong heat press, no? So ang gagawin natin ngayon is i-unbox natin siya. So mag-open lang ako na isang heat press. So ito guys yung heat press natin. Sobrang importante nito kasi mainit yung heat press talaga. So again, ingatan nyo guys, lahat ng umiinit pwede makasunog ng bahay. Yung maliit na kandila pwede makasunog ng bahay. Yung plancha guys na iniwan pwede makasunog ng bahay. So ito rin guys, heat press, umiinit rin to. So again guys, huwag nyo aalisin yung mata nyo sa mga machine na ginagamit natin, lalo na guys yung mga umiinit katulad ng heat press, laminator. So guys, may kasama na tong isang Teflon. Pero mas maganda guys kung mag-add kayo ng extra na Teflon. Para guys, kapag ka back-to-back printing yung gagawin nyo, ay hindi humawa yung ink dun sa heat press. Kasi guys, ang sublimation ink ay hindi siya humahawa sa Teflon. Saka itong foam. So ito guys yung heat press natin. So sasakan niyan guys is tatlo, no? So pwede kayong gumamit ng adapter. Nandito guys yung monitor niya. Yan, so set, up, down sa temperature. So dito guys may sikipan dito. Yan, kung gusto mo mas madiin yung press mo, or pwede mo ring luwagan, then naaangat to. Tapos itong banda na to guys, gumagalaw talaga yan. Hindi maluwag yan guys, ganyan talaga yan. Kasi pag matigas to, hindi yan naangkla dito eh. And then next guys, meron siyang instruction manual. So make sure lang guys na basahin nyo muna to bago nyo siya i-operate, no? Kasi mahirap magkamali. Yung gloves, huwag nyo kakalimutan na gamitin para hindi kayo mapaso. Kasi mamaya malapnos yung kamay nyo, mawala yung fingerprint nyo. Hindi na kayo makakapag-apply ng NBI. Pag okay na lahat guys, no, syempre pwede na natin siyang isaksak dun sa outlet. Pag nasaksak na natin, syempre start na natin. So unang gagawin nyo dito is press itong set. Tapos yung SP natin, ito yung temperature na kailangan natin. So iset natin yan guys sa 190 to 200. Safe nyan is 195. Tapos press ulit natin yung set. Ito naman guys yung timer natin. So iset natin yan to 20 seconds. Yan, pag okay na yan guys, press natin ulit yung set. Tapos makikita nyo yung value nito, nasa taas yung color red. Ibig sabihin yan guys, no, inaabot niya na yung 195 degrees Celsius na temperature. So hintayin lang natin siya guys, umabot ng 195 degrees Celsius para makapagsimula na tayo guys ng pagbe-press natin.
A few moments later. So guys, ang tamang order ng mga materials dito sa ating heat press. Itong goma na to, nakadikit yan dito. So alisin mo siya, ilagay mo siya sa pinakailalim. Tapos mayroon tayong foam. Ito. So optional to guys, pwede mong ilagay, pwedeng hindi. So ilagay na lang natin. Then next natin guys, syempre yung materials na gagamitin natin. So ipatong natin yung damit dito. Yan. So make sure lang guys na nakagitna siya. Tapos may tinatawag tayo guys na tatlong klase ng press. Yung unang-una is yung pre-press. Pangalawa guys is yung full press. Pangatlo naman guys is yung optional na curing press. So ibig sabihin guys ng pre-press ay paplansyahin muna natin to para syempre mawala yung mga gusot-gusot. So ang gawin mo guys, no, ibaba mo lang to. Yan, tapos magbilang ka lang ng mga 5 seconds or meron rin namang timer doon. Yan, so pag 5 seconds na guys, okay na yan. Then pag na pre-press mo na siya guys, no, so ito yung design natin. Yan, so ilalagay ko lang siya dito. Tansyahin nyo na lang guys na nakasentro siya o nakagilid or kung saan nyo man siya gustong ilagay. Then syempre wag nyo tong kakalimutan. Itong Teflon. Yan, so ilagay nyo lang siya dito. Tapos pwede na natin siyang i-press. Hawakan mo na lang guys para dumiin. So pwede na natin siyang iangat. Salisin lang natin yung Teflon. Salisin lang natin to. Tapos ibalik natin tong Teflon. Tapos gagawin na natin guys yung pangatlong klase ng press, which is yung curing press nga, no? So ipipress natin to ulit para lalo siyang kumintab. Then ito na guys yung ating na-press. Pakasimple niya lang gawin. So sa harapan naman, lagyan natin ng logo. So guys, ang materials natin dito ay spandex. So iba't ibang materials guys ay iba't iba rin yung guys yung temperature niya at syempre yung timer niya. So mas maganda dito guys, mag-experiment rin kayo, no, sa iba't ibang materials kung ano yung pinakamagandang settings para sa inyo. Okay, so gawin natin dito. Syempre, press rin natin siya for 5 seconds para pumantay lang siya. Then wag nyo siyang hahawakan. Tapos ito naman yung ipipress natin. Ito, the printing shock. So ilagay lang natin siya sa harapan. So sipatin nyo na lang guys kung gitna na siya. So pag nalagay nyo na guys yung design, syempre ilagay mo yung Teflon. Tapos saka mo siya i-press. Tapos pag na-press nyo na siya guys, syempre alisin mo lang to. Then ibalik natin to ulit. Itong Teflon. Yan. Then i-press natin ulit para sa ating curing press. So ito guys yung nasa harapan, and syempre ito naman guys yung nasa likuran. O, di ba? Very easy. So next natin guys na materials ay testing. Ito naman tote bag o katsa, no? So ganun ulit gagawin natin. Yan, so i-press muna natin again. So ito guys yung i-press natin sa katsa, itong the printing shock rin, no? So ilagay lang natin siya dito. Yan, so ilagay natin yung Teflon natin. Tapos i-press na natin siya ulit. So again guys, ang settings natin dito is 195 degrees Celsius. Tapos ang timer natin is 20 seconds. Yan, so pag tumunog na siya, pwede na natin siyang alisin. Then alisin lang natin to ulit. Tapos i-press natin siya ulit. Yan yung curing press. Yan, kahit mga 5 seconds lang yun guys, okay na yun. So ito na guys yung nagawa natin na katsa o na eco bag. Tapos ilagay natin siya guys ng the printing shock. So next na materials natin guys, itong bilog na mousepad. So ito syempre, di mo na kailangan plansyahin yan. So ito naman guys yung i-press natin sa kanya. So gawin natin, shoot lang natin siya dito. Tapos guys, gamit ka ng thermal tape syempre para hindi siya gumalaw. Then taob lang natin siya. Then syempre gamit tayo ng Teflon again. Maganda, hawakan mo na lang to, bantayan mo na lang, no, para hindi malingat yung mata mo dito. Okay, so tapos na siya. So alisin natin guys yung Teflon. Then syempre ilagay natin to ulit. Press natin ulit kahit mga 5 seconds. Okay, so angatin lang natin siya. So ito na guys yung nagawa natin na mousepad. Then ang next naman natin guys ay itong mga badge na to, no. So meron tayo ditong tatlo na kaagad na pinrint natin. So makikita nyo dito guys sa sobra yung print nya. So ganyan talaga dapat, no, para kahit na umusog ng konti, walang magiging problema. So lagyan lang natin siya guys ng thermal tape. So pag okay na yan, baliktarin lang natin siya. Then ipatong natin again guys itong Teflon natin. So i-press natin siya. Sabi, no, tagal ng 20 seconds. So angatin natin siya. So alisin ko lang guys yung papel. Then syempre again, para mas maganda yung gawa natin, no. So i-curing press natin. Lagay lang natin yung Teflon, then press natin again. Kahit mga 5 seconds lang, yung parang pinaplansya lang natin siya. Okay, 5 seconds, angatin. Mapapansin nyo guys na kapag kinu-curing press nyo siya, mas kumikintab yung design eh. So ito yung nagawa natin. Super ganda. Ito pa yung isa. Oh, ha? Then ito pa yung isa. Oh, ha? Di ba? Astig. So sa mga nagtatanong guys kung ano tong parang maliit na mousepad na to, nilalagay yan dito sa mga damit, tapos binuburda yan eh. So para to guys sa mga logo. So next materials natin guys, itong notebook natin. So ito naman yung ilalagay natin sa kanya. Yan, di ba, sinukat natin to kanina. So i-press lang natin siya. Then ilagay natin to sa harapan. Tapos syempre lagay natin tong Teflon. So yung notebook guys medyo makapal to. Kaya pag ibababa nyo to, lagyan nyo ng puwersa. Yeah. So again, settings natin 195 degrees. Then 20 seconds. 20 seconds. So natin lang natin to. Yun o, ganda nito. Yun, ganda. Lagay natin to ulit. Mga 5 seconds lang. Effective yung curing na press.
Talagang nakakintab siya lalo. Di ba? Ang ganda naman yan. Kahit yung curve sa gilid, oh. Ayun, na-sublimate siya, oh. Yan yung guys yung kinakandahan pag may sobra. Di ba? Ang cool. Ang problema lang dito yung gitna, eh. Mahirap tong i-sublimate, eh. So, dahil natuwa tayo, guys, so, lagyan rin natin yung likod. Okay, so, ilagay lang natin to dito. Then, lagay natin to ulit. Then, i-press natin. Medyo diinan lang natin to. Yeah. So perfect to guys, yung mga ganitong klase ng souvenir no, sa mga company giveaway, di ba? Yung mga notebook na personalized, yung may mukha ni Jolina Magdangal. So parang ganito yun guys, no? So pwede mo ilagay dito yung kumpanya mo mismo. So ang dami nating pwedeng i-offer talaga sa sublimation. So again, 195 degrees, 20 seconds yung ating timer. So angat lang natin siya. Pakita ko lang sa inyo yung nakita ko kanina eh. Yan, di ba? Ito yung notebook. So again guys, mainit to ah. Baka kala nyo hindi to mainit. Mainit yan kaya naka-gloves tayo. So tingnan nyo to ah. Ito yung satisfying dyan eh. Oh. Oh. Ha? Ayun oh. Satisfying. Ah. Sarap. Yan, then balik natin siya dito. Tapos ilagay natin to ulit para mas kumintab. So ito na guys yung likuran niya oh. Ganda. Then ito naman yung harapan niya. So mula sa press guys, no, mas maganda palamigin nyo muna siya at least mga 1 minute bago nyo siya alisin yung papel. Para guys mas kumapit talaga yung ink dito. O, di ba? Likod, harapan. Problema na lang natin yung gitna eh. No? Hindi ko alam paano to pinipress. So ito guys, pinapakita ko sa inyo yung papel na pinagprinta natin. Nakita niyo yan? So para siyang namumuti. Tapos yung hindi na press, ayan, no, itim pa rin siya. So ganito dapat guys yung itsura pag na-transfer nyo ng maayos. Actually hindi naman lumipat yung ink eh, no? Kasi nandito pa rin may konting ink dito. So parang in-stamp mo lang yung ink. So next naman natin guys, itong arm sleeve. So pagsabayin na natin siya, dalawang arm sleeve. So i-press ko lang siya ulit. Pansin nyo, hinihigipitan, niluluwagan ko siya, no? Kasi yung notebook kanina masyado siyang makapal, kaya niluwagan ko siya. Ito naman hinihigpitan ko siya. So dito naman guys, ang ilalagay natin, ito ulit yung The Printing Shop na pangalan. Then sa kabila naman guys, ilalagay natin ay yung logo. So again, kuha tayo ng Teflon. Then lagay natin siya dito. Yan, tapos press natin. Again, 20 seconds. Para kapit na kapit talaga yung ink. So alisin ko lang siya. Then alisin ko tong Teflon. Palamigin natin. A few moments later. So alisin ko lang siya. Then ito rin kabila, alisin ko rin to. Then balik natin yung Teflon para sa ating curing press. Kahit mga 5 seconds lang to guys, okay na yun. Yan. So ito guys yung nagawa natin. Yan, umusok-usok pa oh. Ito naman yung isa. Ito yung umusok-usok pa. Okay, so suotin ko nga to. Diba pag nagbabike kayo, pag nagja-jogging kayo, diba naglalagay kayo ng ganito? Oh, The Printing Shop. Tapos sa kabila rin lagay natin. Nakaka-enjoy talagang sublimation na printing. Dati nakikita lang natin to diba? Yung mga damit dati na may mga tatak, diba tuwan-tuwa tayo doon, lalong-lalo na yung mga statement na nauso dati. Yung mga nilalagay sa mga damit, diba pag nakakita tayo noon dati, amazed na amazed tayo. Tapos nakita mo ganun lang pala siya kadaling gawin. So ito naman yung logo ng The Printing Shop. Ayos! So next natin guys ay itong puzzle. Yan, so sana hindi siya magkalas-kalas. Kasi pa nagkalas-kalas to, nako, mahirap tong buuin. Okay, so dahan-dahan lang natin siyang alisin. Sabi, nakaka-excite. So yung puzzle natin guys, masyado siyang malaki para dito sa print natin. So gagawin ko na lang ay igigitna ko na lang to. Yan, so ilagay ko lang siya dito. Yan, so pag okay na tayo dyan, syempre gamit tayo ng Teflon again. Guys, huwag nyo kakalimutan tong ilalagay tong Teflon. Yan, tapos i-press lang natin siya. Okay, so angatin na natin siya. Alisin natin dahan-dahan yung Teflon para hindi magkalasan yung nasa loob. Okay, yan. So, ito nyo may puzzle siya. Then, ibalik lang natin to. Yan, tapos i-curing press natin again. 5 seconds, pwede na. 3, 4, 5. Okay, alisin na natin. So, ibalik ko lang siya guys dito sa plastic, no, para hindi siya magkalas-kalas. Yan, so ito guys yung nagawa natin na puzzle. So next natin guys ay itong metal plate. So ang mga metal plate guys, meron tong plastic. So pag hindi kayo masyadong maalam talaga sa ganito, no, mag-gloves kayo. Pero ako naman, kabisado ko naman tong ginagawa ko. Yan, kaya alisin ko muna para maalis ko guys yung plastic na tong metal plate. Kasi pag di mo to inalis, di kakapit masyado yung print mo. Ang plastic na to yung parang sa face shield. Kung naalala mo nung pandemic, di ba may plastic yung mga face shield. So gano'n rin guys yung plastic niya. Yan, so ilagay ko lang siya dito. So ibalik ko lang guys yung gloves, no, kasi iwas talaga tayo guys na mapaso. Kasi baka mawala yung fingerprint natin, hindi na tayo makakuha ng NBI. So ito naman guys yung ilalagay ko na design dito, yung caricature namin para masagot yung mga tanong. Kala kasi nila na hindi ko sinasabi kung ano bang app yung ginamit dito. Again, hindi app yung ginamit dito. Talagang ginuhit to ng mano-mano sa iPad. So, ilagay ko lang siya dito. Hopefully, magitna siya. Pare-pareho lang tayo ng settings. 195 degrees Celsius, then 20 seconds. Gumamit kayo ng gloves kasi ang metal plate, metal to. Ang metal guys, umiinit.
Mamaya hawakan nyo to eh. Sunog kamay nyo dito. Okay, so alisin ko lang siya. I-press lang natin siya ulit. Yan, so angatin ko lang siya. Again, huwag nyo nga hawakan to ng kamay nyo lang. Sobrang init na to. Sunog kamay nyo dito. Promise. Ayun nga, medyo tumatagos nga sa gloves eh. So gamit na lang ako ng papel. Yan, para mahawakan ko siya. Yan, so ito guys yung metal plate natin. So guys, ang finale natin itong fan. So first time ko talagang magsasublimate ng fan, no? Sa totoo lang. So medyo manipis siya. So subukan natin guys no, sa settings natin, 195 degrees, 20 seconds. No? So tingnan lang natin kung ano mangyari. So ang design natin guys, ito. So ilagay ko na lang siya dyan. Then wag yung kakalimutan yung teflon nyo. Yan, tapos press natin siya. 20 seconds, 195 degrees. So ito guys yung nangyari dun sa pamaypay natin. Kaso medyo nag-curve siya. So bawasan na lang siguro yung temperature para hindi siya mag-curve. So ito yung pamaypay na natutupi eh. Yan o. Okay, tapos meron siyang lalagyan dito. Diba? Very nice na giveaway. So pag gagamitin mo na siya, alisin mo lang siya. Baka mo lang sa dulo, dan magic! So medyo nasarapan ako sa pag-press, no? At medyo nabitin ako dito sa ating katsa. Itong bilog na to, no? Tapos nilagyan ko talaga guys ng color white dito para makita natin guys kung hahawa ba to dun sa tela o hindi. Okay, kasi pag gumawa to guys sa tela, kailangan natin tong gupitin ng bilog. Pag hindi naman siya humawa, so kahit ganito lang guys, pwede na. So ilagay lang natin siya dito ulit. Siyempre yung teflon, lagay natin. Tapos i-press natin siya. 20 seconds. So ito guys yung finished product natin. Yan. Kaya guys, mahirap talagang materials gamitin ay yung mga ganito. Yung mga katsa, yung mga cotton. No? Kasi yan, ganyan yung mangyari. Hindi siya masyadong maganda. Tapos yung tinatanong natin kanina, kung kailangan ba nating gupitin lang yung bilog. No? So kailangan yun guys. No? Kasi tingnan nyo to. Sana nakikita sa camera. Ayan, no? Meron siyang guhit dito. Nagaling siya guys dito. Yan, no? Yan, so kita siya eh. Okay, so mas maganda guys. Gumamit kayo ng Cameo para siguradong yung bilog lang yung makukuha nyo. So next natin guys na i-demo ay itong mini heat press. No? So nakita nyo na rin naman to no nakaraang vlog. Pero ito guys ginagamit to para sa batok dito, lalagay dito. Kasi hindi naman to abot ng heat press talaga eh. No? So ang gagawin mo dito, saksak mo lang sa plug. Then pindutin mo lang to. Yan, mag-on yan. Tapos i-high lang natin siya. Tapos malalaman mo guys pag ready na siyang gamitin, magko-color green dapat tong ilaw na to. So hintayin lang natin siya. Then ang ilalagay ko dito itong logo ko. So ito guys yung ilalagay natin yung logo ko. So mas maganda guys gumamit kayo ng Cameo para bilog na bilog. So ilagay ko lang siya dito sa batok. Then makikita nyo dito guys na color green na siya. Yan, so plansyahin na natin to guys. So ganun rin siya parang sa heat press, 15 to 20 seconds. Mas matagal, mas maganda. So alisin ko lang to. Then ito na guys yung finished product natin. Yan sa batok. So yun lang muna guys ang i-demo ko sa inyo about sa sublimation printing na gumamit tayo ng heat press. Tapos next time naman guys ang i-demo ko sa inyo ay yung paggamit naman ng 2-in-1 na tumbler press. So gagawa tayong doon guys ng baso, ng coke in can, ng tumbler at kung ano-ano pa guys na pwedeng paggamitan nun. So again guys, pinakamagandang month na mag-start ka ng sublimation printing ay ngayon ng July, August. Kasi pagdating ng mga Burr months na yan, medyo gagahulin ka na talaga sa oras niyan. Kasi guys, akala mo malayo pa yung Pasko, pero ang totoo niyan malapit na yan. At pag Pasko guys, dyan guys dumadami yung customer ng printing business. So guys, lahat ng mga materials, printer, cutters, at syempre yung mga supplies na pinakita ko dito sa may vlog na to is available yan sa amin. So kung gusto nyo guys mag-avail, no, hanapin nyo lang kami sa FB, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys na naparod mo tong video na to no, para bigyan ka ng discount. Kasi guys, kung susuportahan mo kami, syempre susuportahan rin namin kayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga unique na idea na kamukha nga nito. So kung nag-avail ka sa amin guys, so maraming salamat sa iyo. See you on my next video and bye-bye! The Printing Shop, ayos na sulit pa. The Printing Shop.